Matapos ang sunod-sunod na lindol sa iba't ibang panig ng bansa, pinaghahanda ng DOH ang mga ospital sa Metro Manila sa posibleng pagtama ng The Big One. Live mula sa Caloocan City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, una sa lahat, ano ba ang worst case scenario kapag tumama na itong The Big One? Jiggy, ayon nga sa PHIVOLCS, posibleng umabot sa 48,000 yung casualties sa Metro Manila and nearby provinces sakali pong mangyari itong The Big One. Yan po yung magnitude 7.2 na lindol sakali pong o pag gumalaw po itong West Valley Fault. Ayon po sa PHIVOLCS ay hinog na ang fault line na yan na huli pong gumalaw noong 1658. Kanina ay nagkaroon po ng pagpupulong ng DOH together with officials from different NCR hospitals. Yan po ay para pag-usapan yung kanila pong kahandaan sa halingang tumama itong The Big One. At in-instruction na rin ni DOH Chief Ted Herbosa yung mga ospital na i-review yung kanilang mga preparedness plan at siguruhin din yung structural integrity ng mga ospital para nga maiwasan yung mga gantong casualties. Narito po ang pahayag ni Herbosa. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Make sure that our gensets will operate at least temporarily. And then water supply, make sure meron tayong stocks. You cannot operate a hospital without water and electricity. JC, yung ganito karaming casualty, kung sakaling wag naman sana, kung tatama itong The Big One, ay kaya bang tugunan ng ospital? Yes, Jiggy, magpapatupad nga ng surge capacity itong mga DOH hospitals. Ibig pong sabihin, they will add more beds para nga mas maraming mga patients yun pong kanilang ma-accommodate. Kumbaga, aalalay po yung mga other DOH hospitals in the event na magkaroon po ng damage yung pang ibang mga ospital. And tinukoy na rin ng DOH, Jiggy, no, yung mga ospital na nakalaan para nga doon sa 4 na quadrants dito po sa Metro Manila. Ito po yung pwedeng takbuhan ng ating mga biktima ng lindol kung sakali. Diyan po sa North Quadrant na sakop ang mga lungsod Caloocan, Malabon, Valenzuela at Navotas. Meron pong 11 na nakalaang ospital. Meron namang 5 hospitals na nakalaan sa West Quadrant na sakop ang lungsod ng Manila, San Juan at Mandaluyong. Meron namang 2 ospital sa East Quadrant sa mga lungsod ng Pasig at Marikina and at least 2 hospitals naman para nga doon sa South Quadrant. Sakop po ang mga lungsod ng Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Taguig, Pasay at bayan po ng Pateros. Hindi pa kasama, Jiggy, sa list na yan yung mga LGU at private hospitals. Jiggy, doon naman sa update ng DOH ay 11 health facilities ang na-damage po ng malakas na lindol dyan sa Davao Oriental. Nagdeploy naman na raw ang DOH ng response teams doon. Jiggy. Yan pong ulat ni JC Cosico live mula sa Caloocan City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.